This video is sponsored by Mao Tech Solutions. If you have lag problems with your computer shop and Wi-Fi Vendo machine, try our Macrotic with lag reduction configuration. Proven and tested by our customers. We also offer Wi-Fi hotspot so you can start your Wi-Fi business by just selling vouchers without having a machine. We also offer PPPoE if you want to supply internet to your neighbors. Visit our Shopee store and add to cart now. Good day mga Kamautek. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng quick tutorial on how to adjust speed or how to adjust bandwidth. So para po ito sa mga buyers natin na bumili ng full admin access. So bagay ito guys sa mga naka-SIM base natin na mga customers dyan. Kasi yung SIM base, hindi stable yung binibigay ng ISP. Also, bagay din ito sa mga customers natin na nag-upgrade ng kanilang speed. Bale, lumaki na po yung kanilang bandwidth. So, to start, need natin ng Winbox. Kung hindi pa kayo naka-download ng Winbox, download nyo lang, open nyo lang yung browser nyo. And then, go to google.com and search Winbox. Sa unang search, lalabas agad yung website ng Microtech. So, click nyo to. And then, click nyo dito sa Winbox. Piliin nyo lang kung 64-bit or 32-bit. After nyo ma-download, open nyo lang yung Winbox. So, para sa mga buyers natin na bumili ng full admin access, bibigyan namin kayo ng full admin username at password. Bale, dito nyo ilalagay yung login tsaka yung password. So, first time na mag-open kayo ng Winbox guys, dito kayo mapupunta sa manage. So, for the first time, walang lalabas dito, blank lang siya. So, click nyo dito sa neighbors. Also, make sure na yung laptop nyo or yung PC nyo is connected siya sa Microtech para makita yung IP ng Microtech nyo dito. So, pag hindi pa lumabas, click nyo lang yung refresh. Basta kung connected na yung laptop nyo sa Microtech is lalabas na yung IP dito. Click nyo lang yung MAC address para iwas error sa login. Tapos, i-type nyo dito yung login at password na binigay namin. So, for example, ito yung login at password. And then, click connect. So, after that, papasok na tayo sa Winbox. Punta lang kayo dito guys sa queues. And then, under Q3, ito na yung bandwidth management. So, dito guys, yung bandwidth management na nakaset sa config is 50 Mbps download at 50 Mbps upload. So, kung babaguhin nyo to, for example, babaguhin nyo to 30 Mbps, yung total download is 30 Mbps, double click nyo lang dito. Tapos dito gawin yung 30 and then apply, okay. So for the kinds of traffic guys, ito big traffic para ito sa mga big browsing traffic. Small traffic, small browsing traffic, ito ML, Mobile Legends. Service traffic, ito yung sa DNS guys. Tapos yung ibang mga traffic na hindi nasasala, dito lahat mapupunta sa others. So ang concept nito guys is yung big traffic nasa 70 to 80% ng total na nilagay nyo sa download at saka sa upload. So in this case 50, nilagay namin is 80%. 80% ng 50 is 40. Tapos, yung small traffic naman is naglalaro sa 50 to 60% ng total na nilagay nyo sa download or upload.
So kayo nang bahala maglaro guys, 50 to 60% sa small traffic, 70 to 80% sa big traffic. Nakadepende kasi yan sa reliability ng internet nyo. Babaan nyo lang kung sa tingin nyo yung 80% is nagkaka-issue siya. Meron siyang mga spike sa ping. So gawin nyo lang 75% or 70%. Tapos sa ML guys, kahit di nyo na to baguhin kasi yung ML maliit lang naman talaga yung kain niya pag nasa in-game na talaga. Kahit nga gawin nyo lang tong 2 MB or 3 MB, pwede na yan. Pero sa akin, nilagay ko 5 MB. So, pag after nyong baguhin, click nyo lang apply, then okay. Then sa others, paglaruan nyo lang tong others guys, goods na yung mga 10 MB pataas. Depende yan sa total na nilagay nyo. So, kung ang total nyo is 10 Mbps lang, yung others nyo is lagyan nyo lang ng mga up to 5 Mbps. So, depende na lang guys, paglaruan nyo lang yung sa others. Dito, 50 kasi yung total nya. So, nilagyan ko ng 20. Pwede din namang 15, pero 20 lang yung nilagay ko. Tapos dito sa service guys, huwag nyo na lang din tong baguhin. Kahit 1 MB, pwede na yan. Maliit lang naman yung kain ng DNS. Pero dito, nilagay ko is 2 Mbps. So, after nyong mabago lahat dito sa Q3, punta kayo sa Simple Queues. Make sure na nabago nyo din ito sa Simple Queues kasi kung binago nyo na sa Q3 pero yung simple queue is ganun pa din, hindi pa din siya gagana ng mabuti guys. So dapat match yung Q3 tsaka yung simple queue. So kung yung adjustment nyo sa Q3 is for example ginawa nyo tong 30 Mbps download and then 30 Mbps upload, so make sure yung simple queue nyo is nakaset din sa 30 Mbps. Tsaka dito guys, sa max limit at burst limit, dapat same sila na info. Kung ano yung linagay nyo sa max limit, same din sa burst limit. Tsaka yung burst threshold nya guys is, paglaruan nyo lang, dapat nasa 70 to 75% siya ng total na nilagay nyo sa max limit at burst limit. Tapos yung burst time, okay na tong 1. So, after that, apply, okay. So, ganun lang kasimple guys. That's it for today. Sana may natutunan kayo mga Kamautek. At sa lahat ng mga buyers natin at suki dyan, maraming salamat po sa suporta. Have a nice day.